Isang pagpalang oras sa ating mga kapamilya sa PDDY, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alas 5:30 ng madaling araw. So, December 23, 2024. Uli, magandang umaga sa buong pamilya ng PDDY. May mahalagang mensahe po tayo para sa mga coordinators, sa mga miyembro na rin, para sa kumpletong impormasyon ng lahat. Ang ating association naglabas ng isang board resolution. Mayroong numero 025, may serye nga 2024, dated November 25, 2024, naganap ang meeting alas 8 ng gabi pagkatapos ng meeting dito ni Attorney Aaron last November 25. Ang laman ng resolution na ito ay nag-aaminda. Meron tayong inamindahan na resolution, amended resolution po ito. Ang mga resolution na ating inaamindahan, ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo para sa kumpletong impormasyon. Ganito po yun. Ang ating association, pagkatapos nating marehistro noong February 15, 2022, nagkaroon ng pagbi-meeting ang ating mga board of directors at pinirmahan ng isang resolusyon nga mayroong numero nga 02, dated February 17, 2022, serye ng 2022. Sa resolusyon na ito, nakasaad na naglo-launch tayo ng programa nga membership mapping. Kailangan makuha natin ang 70% nga target poverty line nga maging miyembro sa buong Pilipinas. Pag makuha na natin ang 70% na miyembro, ang plano, magparehistro tayo sa isang korporasyon. Itong ating mga miyembro ay gagawin nating incorporator o may-ari ng ating korporasyon, kung saan target nga negosyo ng ating korporasyon ay ang hydrogen gas, deuterium, yaman ng bansang Pilipinas. Ang ating programa, mayroon tayong tools na ginagamit para makilala ang ating mga miyembro, of course, itong ating ID system. Ang ating ID system nakasaad sa resolusyon nga pinirmahan ng ating mga board of directors. Ang ID system o membership card nagkakahalaga ng 60 pesos. Pinakaunang resolution po ito. Babalikan ko lang ang istorya para kumpleto ang inyong impormasyon. Ang 60 pesos, hinahati sa dalawang channel. 30 pesos, naka-earmark para sa mga BODs, para sa membership, para sa puhunan, ID making investment ng ID. Ang 30 pesos naka-allocate para sa mga coordinators, para tulong pinansyal sa kanila. Ang departamento ng mga coordinators, ito ay nakahati sa 5 channel. Ang unang channel, ang regional, provincial, municipal, barangay, 5 pesos naka-earmark para sa miscellaneous ng association. Ito ay sa paraan ng hagdan-hagdan ng hatian. Example, 60 pesos magagaling sa isang miyembro bilang membership fee. Kukuha si coordinator, si barangay coordinator ng 10 pesos. Iakyat niya papunta doon sa municipal kasi si municipal kukuha ng 5 pesos.
iakyat ni municipal doon kay provincial, kukuha si provincial ng 5 pesos, iakyat niya ni provincial papunta ni regional, si regional kukuha ng 5 pesos, so 25 yon, and then 5 pesos para naman sa miscellaneous, naka-allocated siya. Ibig kong sabihin, ang uri ng distribusyon ng tulong pinansyal para sa mga coordinators ay sa magkahagdan-hagdan na paraan ng distribusyon. Ibig sabihin, laddering system. Ladderized po. Okay. Pagsapit ng November 30, 2023, ang 60 pesos inamindahan ng mga board of directors. Dahil para masustain ang ating association, ang ating ID making investment at saka galaw ng mga coordinators, tinaasan po natin. Naging ang 60 pesos ng membership fee, naging 100 pesos. Ganun din, ang 100 pesos, dalawang channel. 50 pesos napunta sa ID making investment, production ng mga BODs. 50 pesos napunta ito sa mga coordinators department, kung saan ang coordinators department nahati din ito sa 5 channel uli. The same pattern. Regional, provincial, municipal, and barangay coordinator. Ganon din po, the same manner nangyayari. Magkahagdan-hagdan nga uri ng distribution ng tulong pinansyal. Halimbawa, 100 pesos mula sa members. Kukuha si barangay coordinator ng 15, ay iakyat niya doon sa municipal coordinator. Si municipal coordinator kukuha ng 10, iakyat ng municipal coordinator dito ni provincial. Si provincial naman kukuha ng another 10 from provincial, iakyat sa regional, para sa regional mayroon ding 10 pesos. The same manner ang 5 pesos para sa miscellaneous. Ang ibig kong sabihin, itong magkahagdan-hagdan nga uri ng distribusyon ng tulong pinansyal para sa mga coordinators, ito ang inaamindahan ng ating mga board of directors. Dito sa resolution number 025 nga ipinasa at naging batas ng ating asosasyon noong November 25, ang coordinators department, ang ating ID mananatili 100 pesos. Ganun din, dalawang channel para sa ID making investment sa mga board of mga BODs. And din ng 50 pesos para sa mga naka-allocate pa rin sa mga coordinators, ngunit dalawang channel na lang po. Para sa mga marunong mag-orient o facilitator, 20 pesos para makakilos sa kanyang mission. And then the rest na 30 pesos, focus natin ibigay sa isang junior coordinator nga siyang nag-assess para maghanap ng mga koneksyon para sa mga orientation. Ibig sabihin, dalawang channel na lang ang bibigyan ng tulong pinansyal. Itong mga marunong mag-facilitate, consider siyang senior coordinator, 20 pesos para sa kanya, 30 pesos, ulitin ko, para sa junior coordinator. Bakit po? Ito yung mga kapaliwanagan. Itong hagdan-hagdan nga uri ng tulong pinansyal para sa mga coordinators, bakit ito binago ng ating mga board of directors? Ganito po kasi yon. Malaki ang trabaho ng isang barangay coordinator, naroon kasi ang tao sa barangay. Wala po sa municipal, wala sa probinsya, wala po sa region. Ang tao nasa barangay. So ang bigyan ng focus ng ating mga
board of director nga i-fully support ay itong barangay coordinator, consider siya na junior coordinator. Kailangan siyang i-assess ng isang senior na marunong facilitator. So silang dalawa na lang po ang maghati sa 50 pesos. So, ganito po ang nangyayari. Sa mga regional coordinator, provincial coordinator, municipal coordinator, lahat sinususpendi pangsamantala. Para bigyan natin ng rapid implementation ang senior and junior coordinators policy. Bakit natin ito ginagawa? Kasi sa 5 ka-channel nga naghati-hati sa distribution, 5 channel nga naghati sa 50 pesos, kulang po ang 15 pesos para sa mobilization ng isang barangay coordinators. Kaya, tinitingnan ng ating mga board of directors nga ito ang nagiging isa sa dahilan kaya bumagal po ang operasyon ng membership mapping ng PDDY. Kaya, ulitin ko, mula sa regional coordinator, provincial coordinator, municipal coordinator at barangay coordinator, ang mga posisyon pangsamantalang sinususpendi. Bakit siya tinatawag na pangsamantala? Dahil pag nakuha na natin ang 70% na membership na target ng asosasyon, mag-close ang membership mapping. Pag nag-close na yung membership mapping, wala na rin pong senior and junior coordinator. Sa oras na yan, kailangan natin ng mga leaders nga mamumuno sa bawat lugar. So sa mga provincial, regional, municipal, nga pagsamantalang nasuspende sa ngayon, hindi ibig sabihin na wala na po kayo. Halimbawa, isang regional coordinator. Tuloy pa rin ang paghanap mo ng mga leader nga ilagay mo sa provinces. Ang provincial coordinator naman, tuloy pa rin ang paghanap niya ng mga leader para sa mga municipal. Si municipal coordinator naman, ganun din, tuloy pa rin ang paghunting niya ng mga leader na may potensyal nga ilagay sa barangay. Ngunit sa ngayon, ito ay ilagay lang muna sa iyong notebook, sa iyong lamesa, or sa iyong kabinet. Padlock mo muna. Pag nakuha na natin ng 70% na poverty line, kailangan natin ng mga leader. Reinstate kayong lahat. Ibabalik kayo sa inyong mga posisyon para mamuno sa inyong mga jurisdiction. Kailangan natin ng leader. Kaya lamang, sa ngayon, nga nag-membership mapping tayo, pansamantala muna kayong isususpende kasi bigyan natin ng daan ang mabilis ng operasyon ng senior and junior coordinator. So, sa mga na-assign, sa mga lugar, mula sa regional, papunta sa lahat na posisyon, pansamantalang sinuspende ito ng ating mga regional coordinator. Ito ang laman ng resolution number 025 dated November 25 serye ng 2024. So, ang implementasyon na ito specifically sa mga region nga sumusunod. Dito sa mandate na ito, gi-exclusively lang ito mula sa mga region nga sumusunod. Except dito yung BARM. Okay, basahin ko. Meron tayong kasunod nga resolution number 027. Ito po. Ang mandate
ang resolution number 025 nga nagsuspendi sa lahat ng mga regional, provincial, municipal, and barangay coordinator. Ito ay exclusively lamang sa mga susunod na region. Hindi ibig sabihin, hindi ibig sabihin nga suspindi ang inyong mga, lang po, bigyan natin ng daan ang junior and senior policy para mabilis, focus po ang generous budget sa dalawa na lang po na channel. Ulitin ko, pagkatapos natin magsara sa ating mga database system, tapos na rin po ang membership mapping. Tapos na rin ang papel ng senior and junior coordinator. Lahat ng mga leader, ibabalik din po kayo sa posisyon, i-reinstate din po kayo pagkatapos maipasa natin, itong board resolution, babasahin ko mamaya-maya para sa inyo. Pagbigyan natin ng daan, kasi nakasaad sa resolution number 027, basahin ko po ang second page. Ang second page nakasaad, resolved by the Board of Directors, the Association Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated, the implementation of the mandate contained in Resolution 025 dated November 25, Series of 2024, relating to the suspension of all leaders assigned to their respective areas is particularly effective only in the following regions. Region 1, Ilocos Region. Region 2, Cagayan Valley. Region 3, Central Luzon. Region 4A, Calabarzon. Region 4B, Mimarupa. Region 5, Bicol Region. Region 6, Western Visayas. Western Visayas. Region 7, Central Visayas. Region 8, Eastern Visayas. Region 9, Zamboanga Peninsula. Suspendido lahat po dyan, Region 10, Northern Mindanao. Region 11, Davao Region. Region 12, Soc-Sargen. Region 13, Caraga Region. NIR, Negros Island Region. Cordillera Administrative CAR, and National Capital Region. Sa third page. Hereby resolved by the Board of Directors, the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao is not included in the implementation of the said mandate and Resolution 025 because the Association's Board of Directors considers BARM freedom to legislate, to govern, and to control its own affairs para respeto bilang isang autonomous region. Okay po. Finally resolved by the Board of Directors and unanimously passed the Resolution 027 with the consent of PDDY Legal Counsel. Okay. Linawin ko uli. Pangsamantala nga suspendido ang lahat ng mga leaders sa buong Pilipinas para bigyan natin ng daan. Inamindahan po yung ladderized system ng distribution ng tulong pinansyal para sa mga coordinators. Sa halip nga 5 channels, ginawa natin 2 channels na lang, senior and junior coordinators policy. Yan po, bigyan natin ng daan ang mabilis nga implementasyon ng senior and junior coordinator.
So sa mga gusto mag-apply ng senior at junior coordinator, tumawag po sa mga leaders sa bawat lugar. Maraming salamat po, si Ate Dina.